Sino po ba si Chairman Nelson T? Isa pong ordinaryong businessman na pumasok lang ako nun sa pagiging barangay chairman nung 2010 at nakatapos na rin po ako ng 3 term nung 2023. So umabot ng 13 years ang pagiging chairman ko dahil may mga extension, no election, kaya umabot po ng 13 years. And balita ko po tatakbo kayong konsehal. What makes you decide po na tumakbo bilang konsehal po ng Maynila? District 3. Unang-una, sabi ko, pinaka-importante sa isang lugar is yung may peace and order. At nagawa ko naman po dito sa barangay namin. Hindi man po 100% na kung may mga petty crimes, nasa 80% ang nasosolve naming krimen dito. Natulong na rin po ng ating mga kapulisan, tanod, at mga CCTV. Kaya sabi ko, kung kaya kong gawin dito sa barangay namin for the past 13 years, gusto ko, kaya ako naisipan tumakbong konsehal is baka pwede kong mai-apply sa buong Distrito 3. Ang unang-una, yung peace and order nga po, na napaka-importante dahil sa isang lugar na mayroong katulad namin sa Binondo, dito sa area namin, kulang-kulang 25 ang bangko namin sa maliit na barangay namin. So, hindi din madali yung may 25 kang barangay, bangko na hindi mo ma-maintain yung peace and order. Una-una, pag ma-hold up, gano'n, nakakaya rin ho yan. Kaya sabi ko, since kailangan yung peace and order para isang lugar ay umunlad, yung mga tao hindi matatakot pumunta pag alam nilang safe yung lugar. So, ang iniisip ko nga na pwedeng gawin is yung for the buong District 3, gagawan ko ng paraan na magkaroon kami ng isang command center na may 24 hours na naka-duty operator na tatanggap ng tawag para sa mga barangay na konektado rin sa pulis. Para kung sakaling may mangyaring krimen o nagaganap, pagka ni-radyo mo, maririnig ng buong District 3 at siguro naman lalapitan din natin yung mga kapulisan na sana tulungan nyo kami sa kampanya namin dito sa peace and order, na pag may narinig na ganong tawag, alisto rin tayo para naman hindi man natin 100% maabatan, at least may 90-80% natin mahuhuli yung mangyayaring krimen. Eh, napansin ko po malinis po yung nasasakupan nyo. Paano nyo po na-maintain ito? Unang-una, yung street sweeper, talagang natin, pati tanod ko tumutulong din magwalis. Kasi sa laki rin ng lugar namin, hindi rin kakayanan lang ng ilang street sweeper. At pinatutunayan ko sa mga kapitbahay ko na ako mismo dumadampot ako ng basurahan. Ng basura, mga ganon, at tinatapon ko sa basuran. May mga pasaway talagang kahit nakikita niyang kayo mismo dumadampot, wala rin pakialam dahil walang disiplina. Yun ang isang inaano ko, yung discipline na sana maibalik sa tao dahil dapat bata pa lang na na nila yung disiplina sa katawan, sa pag-iisip na paano uunlad ang isang lugar kahit nasa basura lang hindi mo maayos, di magkokos ng baha. Sino nahihirapan? Tayo rin, di ba? Opo. Before ako naging chairman, hindi naman tayo nag-ano, konting ulan lang, baha na lugar namin. So, inayos ko lahat, yung mga drainage namin, yung mga sira, inayos ko. Lahat ng drainage na may screen para kahit papano nababawasan yung pagbaksak ng dumi sa drainage. At sabi ko nga minsan sa ibang reporter, sabi ko, ba't lagi nyo ni-report yung mga lugar na binabaha? Bakit di kayo pumunta naman sa amin yung lugar na hindi naman binabaha? Pero hindi ko lang nakayanan yung panahon ng Ondoy tsaka nung Karina. Talagang hindi na namin magagawa dahil umapaw na po yung tubig sa ilog. Yun lang yung naging baha namin. Pero for the past 13 years, nung inayos ko po yung barangay namin, hindi na po kami binabaha. Kung sakaling manalo po kayo bilang konsehal ng District 3, ano pong ordinansa ang ipapasa nyo? Kung sakali nga po
na pala rin. Unang-una, gusto ko rin nga talaga yung pati yung kalinisan ng bawat barangay. Sana kung hindi man nila makaya, tutulong ako na para maging mandatory na sa lahat na talagang i-maintain yung paglilinis, hindi yung may time lang na sasabihin. Pero marami naman po barangay ang meron naman disiplinang naglilinis. Meron lang din po iba. Pasensya na po. Hindi ko naman po niya lahat. May iba lang talagang medyo napabayaan. Kaya yung baha natin, sabi ko nga, binabaha tayo pero kinabukasan bumababa yung tubig. Ibig sabihin, tumatakbo yung drainage natin. Ang problema lang po talaga is yung basura. Siguro i-require natin na lahat talaga maglinis. Kung hindi man nila kaya, tutulong ako. Yun ang isa sa at the same time yung peace and order nga po, kung paano natin matutulungan yung mga barangay, kung makakakuha tayo ng additional na pwedeng ibigay na pangsahod sa mga tanod, dahil yung mga tanod ng mga multiplier ng mga pulis batuta, bota, damit, kung ano pagkain na pwede natin kayang ibigay sa kanila. Isa pa ho yun. At kung sakaling pwede pa ho maipasa yung para sa mga senior natin. Ayun ang pinaka sabi ko nga, kung medyo may sinasabi na kulang daw sa maintenance, sa gamot, sabi ko nga, willing akong ibigay yung lahat ng sahod ko, pambibili ko ng maintenance saka ng gamot para sa mga senior. Diretso ang tanong, Chairman. Sa mga tumatakbo pong mga tatakbo na mga mayor ng Maynila, sino po ang sinusuportahan nyo? Si Yorme Isko Moreno. Ang ating butihing Yorme ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Bakit nyo po sinusuportahan si Yorme? Ano pong nakita nyo sa kanya? Yung pagiging isang term niyang mayor, marami ho tayong nakitang pagbabago sa Maynila, naging malinis, maayos, at lahat may sumusunod. Ayun, kaya naisip ko na since tatakbo po siya ulit, siya po yung dadaling kong mayor. Matanong ko lang, Chairman, noong mga panahon ng pandemic, pinabayaan po ba kayo ni Yorme Isko Moreno? Hindi po. Buwan-buwan po ata yung baksak ng putpak sa mga pamilya namin dito. Although hindi naman malaking tulong na rin yun kasi yung mga tao hindi nalalabas, dinideliver naman po namin sa mga bahay nila. Hindi na namin hinahayaan na sila pa pumunta rito para kumuha ng putpak. Kami na ho nagdadala. Tapos yung mga sa senior, yung mga insure, dinadala rin namin. Kung ano po yung binababa ni Mayor, lahat naman binibigay namin sa mga constituent namin. And may mensahe po ba kayo kay Yorme Isko Moreno? Yorme, bumalik ka na. At kailangan ka ng Maynila. Good luck po, Mayor. And lastly, message po sa ating mga kababayan, sa inyong po mga taga-distrito at sa mga manonood po natin. Sa mga taga-distrito 3, gusto ko rin minsan humingi ng dispensa kung medyo nasasagasaan ko po kayo dahil sa pagtupad lang ng aming peace and order dito sa barangay namin. Pero after that naman wala na. Basta ang inaano ko lang, sana pare-pareho tayong sumunod. Kasi kung hindi, pati bata hindi na nga marunong sumunod tapos tayo pa tayong matatanda, hindi rin marunong sumunod. Anong gagawin ng bata? Gagayahin lang yung mga matatanda. At masasabi ko lang po, napakagaling nyo pong leader. Talagang mayroong batas talaga po kayong pinapatupad sa inyong nasasakupan. Opo ma'am, kasi sabi ko nga, pati chairman nga na minsan nakakabangga ako. Pero ngayon naging best friend ko na rin. Kasi siguro nagkaroon lang ng na nag one way. Sabi ko, pasensya ka na one way. Sabi niya, chairman ako. Sabi ko, kung chairman ka, hindi ka naman chairman ng buong Maynila. Doon ka sa lugar mo. Opo. Kaya nga siguro ako rin, nung tumakbong liga, nanalo rin akong liga auditor ng buong Maynila. Hindi naman ako kilala Opo. District 3 ako pero nanalo ko sa buong Maynila. Siguro, na rin nila na para may check and balance. Kumbaga, for the first time in the history ng liga ng barangay,
hindi na 11-0 yung kami. Opo. 11 naging 6-5 although talo rin kami sa numero, pero doon nagkaroon ng konting pagbabago sa patakbo ng liga, pero nung huli medyo hindi pinalad na dahil sa siyempre auditor po ako yung may rights na mag-check ng mga gastusin kaso hindi na ako binigyan ng chance na makapagtrabaho. Hindi na ako ini-invite, hindi na ako sinahuran hanggang sa para magsawa ka ba. Opo. So yun din nung naging bago nanalo, sabi ko rin pag ako nanalong Liga Director, lahat ng sahod ko hindi ko rin kukunin, ipunin ko pantulong sa mga barangay chairman, which is siguro kaya rin po ako nanalo, pero marami rin ako natulungang chairman kahit sa hindi sa District 3, sa ibang distrito. So meron kaming ditong fire truck, 2, Which is kailangan talaga rin. binigay namin sa ibang barangay na para makatulong din. Kasi 4 na fire truck namin, hindi naman namin kayang patakbuhin yung 4 pag may sunog. So yung 2 nabigay sa isang barangay sa 373 at Tambunting, tapos yung isa sa barangay 316 Santa Cruz. So pag may sunog, tumatakbo na rin ho sila. 'Di ba? Multiply rin kami. Opo. Kaya yun yung mga major na nagawa ko na rin po dito sa barangay namin. And maraming salamat din po sa pagpapa-unlock ng interview at para makilala rin po kayo ng ating mga kababayan at yung iba pang mga taga Distrito 3. Thank you rin po ma'am at binigyan nyo rin ng pagkakataon na ma-interview nyo po ako. At alam kong kayo ay number 1. Salamat po. Let's make Manila great again.